Hi guys! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome to my channel. Ngayon sa video ito ay i-share ko sa inyo yung mga experience ko sa PIDUS. So dito may brochure ako. Babasahin ko itong brochure kasi itong brochure na ito ay galing sa PIDUS. I-share ko lang yung kung ano yung mga natutunan ko sa PIDUS sa video ito. Kasi lahat ng mga first timer na mag-abroad, mapa Middle East man or Asia, kailangan talaga na dumaan sa PIDUS. At napakahalaga po na dumaan tayo sa PIDUS kasi marami tayong matututunan tungkol sa bansa na pupuntahan natin. At dito sa brochure na ito, i-share ko sa inyo yung 10 bilin mula sa PIDUS. Sa mga first time po na mag-abroad na makakapanood sa video kong ito at hindi pa nag-PIDUS, so ito po i-share ko sa inyo kung ano ba ang PIDUS. Ito, babasahin ko po to. Ang PIDUS po, ang ibig sabihin po ng PIDUS ay Pre-Departure Orientation Seminar, na ito ay isang paraan ng pamahalaan sa pamamagitan ng OWA para maihanda ang mga papaalis na OFWs na patungo sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng PIDUS, mabibigyan ng sapat na kaalaman ng mga OFWs para maihanda ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya sa haharaping hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Sino ang dapat dumalo sa PIDUS? Ang mga manggagawang Pilipino na papaalis upang magtrabaho sa ibang bansa ay dapat dumalo sa PIDUS. So, heto sa brochure, nakasulat na, bakit kailangan mong mag-PIDUS? Para malaman ang mga pagsubok na maaaring kaharapin sa pangingibang bansa, para magkaroon ng kaalaman kung paano makakatugon sa haharaping pagsubok at realidad sa ibang bansa, para makapaghanda kung paano makaangkop sa kultura at kalagayan ng bansang pupuntahan at para mapaghandaan ang kapakanan ng pamilyang maiiwanan. So heto, ano ang mga matututunan sa PIDUS? Buhay at realidad sa ibang bansa. Mga impormasyon ukol sa kultura, wika, batas, tradisyon at relihiyon sa bansang pupuntahan. Mga nilalaman ng kontrata. So, sa PIDUS po, malalaman nyo rin kung ano yung nakasulat sa kontrata natin at ibabahagi din doon yung yun nga at tulad ng nabasa ko yung mga impormasyon ukol sa kultura, wika, at batas, tradisyon, relihiyon sa bansang pupuntahan mo. At sa PIDUS, matututunan mo rin ang responsibilidad, tungkulin at karapatan ng isang OFW at ang mga dapat at hindi dapat gawin sa bansang patutunguhan at mga paraan para ipagtanggol ang sarili. So, yun po yung matututunan natin sa PIDUS. At ito, meron pa yung mga problemang posibleng kaharapin, ano ang mga pwedeng gawin at saan pwedeng lumapit kung sakaling magkaroon ng problema. So, ito, matututunan din natin to sa PIDUS, ang mga kaalaman na pangkalusugan at pangkaligtasan, mga paraan sa pag-iipon at pagpapalago ng pera, at mga serbisyo ng mga ahensya na maaaring makatulong sa OFW. Yun po yung matututunan natin sa PIDUS. May babayaran ba sa PIDUS? So ito malinaw po dito na sinabi na walang dapat na bayaran ang mga OFWs sa pagdalo sa PIDUS. Ang maliit na bayarin ay pinahihintulutan para sa pagpapalakad ng programa. Subalit ito ay dapat bayaran ng ahensya or recruitment agency at hindi ng OFW. So kung may babayaran man sa PIDUS, yung agency natin ang magbabayad nun. Hindi tayo na mga OFW. At dito rin po sa brochure nakasulat yung mga reality check ng isang OFW. Desisyon mong umalis, kaya ka aalis ay dahil may gusto kang patunguhan at makamit. Ibang bansa, ibang patakaran, ibang uri ng pamumuhay. Iiwan mo ang pamilya mo, pero dala mo ang bansa mo. Balang araw, babalik ka rin. Mga pagsubok na haharapin sa pag-alis. Pag-angkop sa kakaibang kultura at kaugalian sa bansang pupuntahan, kalungkutan dulot ng paghihiwalay at pagiging malayo sa pamilya, kakulangan sa perang maiiwan sa pamilya. So ito rin nakasulat dito sa brochure at matututunan natin din sa PIDUS, mga impormasyon na dapat malaman ng OFW ukol sa bansang pupuntahan, kultura, kaugalian, relihiyon, tradisyon, wika at batas ng bansa. Mapa at pangunahing mga lugar, klima o panahon at mga pagbabago sa buhay dahil sa panahon, pagbabago ng uri ng damit, gamit at mga gawain, lugar na tutuluyan, address at telepono, mga pagkain, mga samahan at ahensya na maaaring makatulong sa OFW. So, yun po yung matututunan natin sa PIDUS. Yung mga, lalo na yung mga kultura nila, yung mga tradisyon nila, kailangan kahit papaano meron tayong ideya
tungkol sa tradisyon at kultura ng bansang pupuntahan natin kasi nga napaka-importante nun para marespeto rin natin yung mga kaugalian nila. So ito guys, i-share ko sa inyo yung 10 bilin mula sa PIDUS. Una po ay isaisip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ang susi ng iyong tagumpay. Alam nyo kasi sa mga first timer pag nag-abroad, ay nako, ang yung homesick. Kaya naiyak na ako kasi naalala ko nung first time ko talaga, siguro unang araw, pangalawang araw gusto ko nang umuwi kasi naho-homesick na ako. So, inisip ko na lang yung dahilan ko kung bakit ako nag-abroad. Inisip ko na lang inisip ko yung pamilya ko na kailangan kong magtrabaho. At saka ginusto ko. Wala namang tumulak sa akin na mag-abroad. Ginusto ko kasi nga meron akong, kaya nga sinabi dito na isaisip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. So, yun yung iniisip ko yung goal ko ba? Yung goal ko, yung layunin ko kung bakit ako nag-abroad. Siyempre, para sa pamilya. Yun naman talaga ang pinaka-goal, pinaka-layunin ng mga OFW, di ba? Kung bakit tayo nag-abroad. Para sa pamilya. Para kahit papano maiahon sa hirap ang pamilya. Sorry, patulo na yung luha ko. Number 1 pa lang ako. So, sa pangalawa naman ay ihanda ang sarili sa trabahong haharapin sa labas ng bansa. So, kailangan talaga natin guys, sa mga first timer, na ihanda natin yung sarili natin, hindi lang sa malayo sa pamilya, kundi ihanda din natin yung sarili natin sa trabaho, pagod, puyat, at homesick na haharapin natin pagdating sa ibang bansa. At yung pangatlo, tandaan ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ay gabay mo sa pagganap sa iyong tungkulin. So, lagi mong tatandaan na may responsibilidad ka sa amo mo at sa pamilya mo. So, maraming kaso, mga baguhan, na hindi natatapos yung kontrata, gusto nang umuwi. So, isipin mo yung responsibilidad mo rin sa mga amo mo na meron kang pinirmahang kontrata na 2 taon. Kaya, pinirmahan mo yun, responsibilidad mo yun na tapusin. Kasi guys, hindi sapat yung homesick na dahilan para umuwi sa Pilipinas. Kung nagkasakit ka man at malubha yung sakit mo, kung hindi mo na kayang magtrabaho, yun, pwede siyang dahilan, sapat na siyang dahilan para umuwi ka. Pero kung yung idadahilan mo na uwi ka na, namimiss mo na yung pamilya mo, na homesick ka na, hindi siya, yun nga po, sabi ko kanina na hindi po sapat na dahilan yung homesick para umuwi ka sa Pilipinas kasi nga meron din tayong responsibilidad sa mga amo natin, meron tayong kontrata na pinirmahan. Tandaan din natin yung karapatan natin bilang kung kasambahay man yung trabaho mo. Sa PIDUS nga, share din nila dyan yung laman ng kontrata natin. So, tatandaan mo yun na yung sa kontrata may mga karapatan din tayo bilang OFW, bilang kasambahay. So, sa pang-apat, umangkop sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ay iyong magiging pansamantalang tirahan. So, kailangan natin sumunod sa batas nila guys at sa kultura nila sa bansang pupuntahan natin. Katulad dito sa Saudi Arabia, kapag lumalabas yung mga babae, nagsusuot ng abaya. Yung abaya po yung maitim na damit ng mga babae pag lumalabas. So, pag lumalabas ka, ugaliin mo na magsuot ng abaya kasi kultura nila yan at tradisyon nila. So, kailangan mong sumunod. Sa panglima naman ay pangalagaan ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. So, napaka-importante rin ito guys na, syempre kalusugan, ito yung puhunan natin na nag-abroad. Kailangan talaga na sa tamang kondisyon din yung katawan natin. Kasi, ang hirap naman magtrabaho kung mahina yung pangangatawan natin. Pero sa mga housemate na gaya ko, minsan hindi natin maiwasan. Kasi nga sa sobrang pagod, minsan nagugutuman, napupuyat. So, minsan talaga nagkakasakit. Hindi natin maiwasan yan. Pero lagi din natin iisipin yung kalusugan natin kasi nga itong katawan natin ang puhunan natin para magtrabaho sa ibang bansa. Ako po dito, diskarte lang. Dati talaga ang mga Arabo kasi mahilig sila sa vegetable salad. Halos araw-araw yan nakahain sa kanila. Nung una talaga hindi ako kumakain ng vegetable salad nila, yung sa Arabic pa ay salata. Pero iniisip ko na kailangan kong kumain ng gulay. Kaya pinilit ko yung sarili ko na kumain ng gulay kasi inuupuran din ako ng mga amo ko na kumain kasi nga masustansya yan. So yun, lalagyan lang nila yun ng lemon, olive oil, at saka asin. Yun yung pangtitimpla nila sa vegetable salad nila dito or salata.
Sa una talaga, hindi mo magugustuhan. Kasi dyan sa Pilipinas, hindi tayo sanay na kumain ng mga fresh na gulay. Yung fresh na dahon ba, na gagawing salad lang, na ikakat mo lang tapos kakainin. Hindi tayo sanay dyan sa Pilipinas. Pero dito, mapapakain ka talaga. Sa una talaga, hindi mo pa siya masyadong gusto. Pero pagdaan ng mga araw na lagi mo na siyang kinakain, magugustuhan mo na siya. At minsan hahanapin mo pa. So ako dito sa bahay ng amo ko, nagsisipag talaga ako na mag-cut ng salad, ng vegetable salad. Kasi ako at yung amo kong babae, mahilig kaming kumain. Kasi nga sa mga kasambahay na tulad ko, hindi tayo naaarawan at hindi tayo masyadong pinagpapawisan kasi nga nasa loob tayo ng bahay, aircon. So kailangan natin na bumawi sa pagkain hanggat libre. So, sa pang-anim po ay buksan ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa tagumpay. So, maging open-minded tayo guys na sa pagpunta natin sa ibang bansa, ibang kaalaman or ibang habit na rin, ibang paligid at ugali ng mga tao. So, kailangan natin maging open-minded na ay ganyan sila. Lalo na dito, pag nagsasalita sila, malakas silang magsalita na parang galit. So, huwag kang masyadong matakot. Maging open-minded ka na, ay, ganyan lang sila magsalita. Ganyan talaga sila. At yung pangpito po ay makipag-ugnayan sa pamilyang iniwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. So, para iwas homesick, ito yung gamot sa homesick, yung lagi natin makausap yung pamilya natin sa Pilipinas. Pwede ka naman makiusap sa mga amo mo at kung sakaling nagkasahod ka na, pwedeng ikaw yung bumili ng load para matawagan mo yung pamilya mo sa Pilipinas para hindi masyadong ma-homesick. At yung pangwalo po na bilin ng PIDOS ay mag-ipon. Ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. So guys, ito mag-ipon. Ito yung mahirap sa isang OFW. Mahirap mag-ipon. Ako guys, aminin ko, mahigit 6 na taon na ako dito sa Saudi Arabia pero wala talaga akong ipon. Walang ipon. Kaya nga, nung unang alis ko talaga, ang plano ko lang ay 2 taon lang. Pero nadagdagan pa ng isang kontrata, another contract para, kasi walang ipon. Hanggang sa natapos na lang yung pangalawang kontrata ko, wala pa ring ipon. Dagdag na naman ng another contract ko. Ayan. O diba, iyakin ako. Alam niyo, pasensya na kayo kung minsan naiyak ako sa pagbablog. Ay, Ginoo ko. Sorry, iyakin talaga ako. Iyakin na walang luha. Joke. So, sa mga OFW, alam ko maraming makaka-relate nito na walang ipon kahit matagal na sa pag-abroad. Kasi ang hirap. Kasi pag nag-abroad naman kasi, medyo dumadami rin yung responsibilidad ng isang OFW. So, mahirap mag-ipon guys kapag nag-OFW ka na. Kahit kapag nandyan ka sa Pilipinas pa, pag nag-a-apply ka pa, malaki yung sahod. Iniisip mo malaki yung sahod pag nag-abroad. Kaya, ganito yung sahod. Kaya, parang, ang bilis kwentahin ng sahod. Kung ilang buwan ka na, sa 2 taon na kontrata, parang, ang laki na ng maiipon mo, di ba? Kasi malaki nga yung sahod. Pero yun nga po, kapag nag-abroad ka na, madadagdagan din yung responsibilidad mo, madadagdagan yung gastusin mo. At, syempre, padala ng pera. Hindi mo rin maiwasan yun. Syempre, manghihingi yung pamilya mo. Makokonsensya ka naman kung hindi ka magpapadala, kung meron ka. So, ang hirap guys, mag-ipon kapag nandito sa abroad. Sa katulad ko na housemaid lang, yung sahod na minimum wage lang, ang hirap po mag-ipon. Kaya ang maganda sa mga tulad ko na mag-abroad na housemaid, magpagawa ng bahay or bumili ng mga gamit or mag-invest ka sa Pilipinas. Kasi yung pagpapagawa ng bahay, kahit wala kang ipon, at least pag uwi mo, makikita mo yung pinaghirapan mo na kahit wala kang ipon, napaayos mo yung bahay mo. So, sa pang-siyam naman ay maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik. So, yun. Pag nasa abroad ka na, at kung sakaling ramdam mo na napagod ka na, so, kailangan mo nang magplano sa pagbabalik at sa pag-uwi. Katulad ko na nagpaplano ng umuwi, kahit walang ipon. Kasi naisip ko kasi, ang rason ko noon, wala akong ipon. Magdadagdag ako ng kontrata. Ngayon, natapos na naman yung kontrata ko, wala pa ring ipon. So, parang iniisip ko na, kung magre-renew na naman ako ng another contract, baka ito pa rin yung rason ko. Walang ipon, magre-renew na naman ako. So, parang ganun lang eh. Ganun lang yung cycle. So, mabuti pang umuwi. Joke. Napunta na naman tayo sa ipon. Number 9 na nga tayo, diba?
Labo ko, no? So, number 10, may mga ahensya ng pamahalaan na makakatulong sa oras na pangangailangan. Huwag mag-atubiling sila ay lapitan. So, guys, kung sakaling mangangailangan kayo ng tulong, number 1 na lalapitan nyo ay agency nyo. Kung sakaling hindi kayo matutulungan ng agency nyo, yun nga sabi dito na may mga ahensya ng pamahalaan na makakatulong sa oras ng pangangailangan. Nandiyan naman yung OWA, yung POLO. So, sila yung embassy. So, sila yung malalapitan natin kung sakaling hindi tayo matulungan ng agency natin. So, yun po yung 10 bilin ng PDOS para sa mga first timer, para sa mga OFW. So, guys, yun po yung may share ko sa inyo sa video ito at sana may natutunan kayo. So, share ko lang sa inyo yung mga natutunan ko rin sa PDOS. So, ito po, ipapaalala ko lang yung number 1 na bilin ng PDOS na isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ang susi ng iyong tagumpay. Kapag nag-abroad tayo, guys, kapag nag-abroad ka, ang lagi mo talagang isipin yung goal mo, yung layunin mo kung bakit ka nag-abroad. Kasi dumarating kasi yung time na pagod ka na, nahirapan ka, naapektuhan na yung sa sobrang pag-iisip, minsan napapagod na yung katawan, napupuyat. So, naisip natin na parang gusto na nating umuwi. Ang sarap umuwi ng Pilipinas. Pero, hindi basta-basta, guys. Kasi nga nakasulat din dito sa bilin ng PDOS na meron tayong responsibilidad sa mga amo natin. Meron tayong kontratang pinirmahan na dapat tapusin. Kaya nga, tulad ng sabi ko kanina na hindi sapat ang homesick na dahilan para umuwi tayo sa Pilipinas. So, kung nahirapan ka na, napapagod ka na, feeling mo gusto mo na umuwi, isipin mo lang yung rason kung bakit ka nag-abroad. Ang rason mo kung bakit ka nag-abroad ay para sa pamilya, di ba? So, hanggang dito na lang po itong video ko, guys, at sana may natutunan kayo. Thank you for watching. God bless sa ating lahat. At sana lahat ng mga first timer na mag-abroad ay makatagpo ng mga mabubuting amo. Bye-bye. God bless.